Kamusta po kayo lahat at welcome po sa aking channel. Maganda po ngayon ang topic po natin. Ang pamagat po nito, mga Pinoy, huwag magpaloko sa propaganda ng China. Sabi po ni Teodoro. Wala po ito sa TV Patrol, ABS-CBN News. Huwag niyo po sana kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayong itong reaction video. Wala na po tayong kalapang gamit pang iba pa. Simulan na po natin to. Let's do this. Naniniwala ang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring mawala sa bansang Ayungin Shoal kung patuloy ang hardline stance ng Pilipinas laban sa China. Talaga ba? Grabe ka, Roque, no? Iba ka talaga, ibang level ka, no? Hindi ko alam kung binenta mo ng kaluluwa mo sa China, no? Parang hindi ka Pilipino. Mariin itong binatikos ni dating Senador at Navy Officer Antonio Trillanes IV at sinabing sinusuportahan ni Roque ang paulit-ulit na linya ng China. Tama, no? Ngayon lang ako agree dito kay Trillanes, no? Sa sinasabi nito ni Roque. Ano to eh? Hindi ko alam kung may lahi bang Chinese to, ano, itong Roque na to, no? Ay nako, nakakahiya, no? Bilang Pilipino na may ganito tayong kababayan. We have clearly treated China not even as a friend but perhaps as an enemy, which to me will not bode well for the country. If we persist in what we're doing, China will just bar us from Ayungin altogether. Mark my word, if we continue with this course of action, we will be forced to retrieve our soldiers because they will starve to death. Kailangan po natin ipaglaban ng sariling atin, no? Hindi po pwede yung sinasabi nito ni Roque na gano'n, no? Hindi po tayo, no, magpapalupig lang basta-basta sa China. Kung sakali po magkakagera, kailangan po nating lumaban. Ganun po talaga yun, eh. Hindi po tayo yuyukod sa kung kaninong bansa lang, no? Dahil meron tayong sariling atin. Atin po yan, teritoryo po natin yan. Hindi po natin kailangan niya na, napabayaan. No, hindi lang tayo magbabow down, hindi lang tayo kiss dapat sa puwet ng China. Hindi po ganoon. Kasi po meron po tayong sariling bansa. 'Di ba? Atin po 'yan, ipaglalaban po natin 'yan. Pilipino po tayo, mahiya po kayo sa balat nyo, Sir Roque. No? Sa sinasabi niyo 'yan, no, parang sinasabi yun na rin na talagang pro China ka talaga. That's fear-mongering, and I think that's the narrative that China wants to spread, and it's ironic that Filipinos are spreading that Chinese propaganda. Hindi lang si Harry Roque, si Duterte mismo, during the Duterte administration, ganun sila. Ano sinabi ni Duterte? Gawin nyo na lang Philippine Province of China. Grabe. Gawin nyo na lang Philippine Province of China, no? Yun na nga, no? Kumbaga, syempre, itong si Trillanes, no? Medyo may alam niyan dyan kasi nga, dating, nasa, kapulisan yan, saka sa, di ba? Dati, yan si Trillanes. Talagang, marunong yan, kumbaga, tutuusin. Pero, although hindi ko talaga gusto si Trillanes, sa puntong ito po, may point po siya sa mga sinasabi niya, no? At mararamdaman mo rin ngayon dito kay Trillanes yung pagka-Pilipino niya. Diba? Kaysa dito kay Roque at Duterte, no, talagang yun nga, province of China nga tayo, no, which is parang nakakahiya naman talaga yun, no, parang ibinenta na nga nila yung kaluluwa nila sa China, no, kumbaga, nako, baka pag may Duterte pa rin na talagang, uupo, ay nako, wala na, magiging probinsya na nga talaga tayo ng China, grabe. Pero iginiit ni Roque na mas mabuti pang sundin na lang ng Administrasyong Marcos ang patakaran ng dating Pangulo. Let's proceed with matters that we could proceed on, matters like trade and investments, and set aside these disputes for the time being. Iminungkahi ni Roque na i-decommission o iretiro na ng pamahalaan ang BRP Sierra Madre. Hindi pa pwedeng iretiro yung Sierra Madre kasi outpost natin yan dyan, eh. Kung mawawala yan dyan, sasakupin ng China ang mga teritoryo natin. Diba? Yung sarili nga natin teritoryo, hindi nga tayo basta makapunta ng mapayapa dun dahil hinaharang tayo ng China, eh. Paano pa kaya kung mawawala pa ang Sierra Madre dyan? Wala na talagang kukubkubin na tayo ng China, talaga lahat ng pag-aari natin sasakupin na nila. Yun yung purpose niyan, yung Sierra Madre na yan dyan. Nako, Roque. Na nagsisilbing outpost na militar sa Ayungin Shoal para humupa na ang tensyon. Buwelta ni Trillanes, malaking pagkakamali kapag ginawa ito. Tama. Make it into a Coast Guard vessel so that it will not be a militarized vessel, and therefore, if we decommission it, then perhaps China will allow it to be repaired. Now,
'Di ba? Yung pinapalabas dito ni Roque, no, kumbaga, parang mas gusto niya pang sumang-ayon na lang ng sumang-ayon sa rules ng China. Wala siyang paninindigan bilang Pilipino. 'Di ba? Parang ibig niya sabihin, no, malaking bansa ang China, hindi natin sila kaya, kikisa lang natin sila. Ganun na lang, susundin na lang natin sila. Maling-mali, no? Bilang Pilipino, hindi ganito. Paano bang meron tayong bansa kung susunod lang din tayo sa ibang bansa ng ganyan-ganyan din lang, 'di ba? 'Di ba? Na bububahin lang tayo ng tubig, 'di ba? Ganun lang, bubulihin lang tayo ng bubulihin, 'di ba? Hindi ganun, kaya nga naglabas nga ng executive order ang President PBBM dahil dito sa tension na 'to Kasi isa tayong bansa, meron tayong paninindigan, ganun dapat. Nako, alam niyo na, nung matatalino po kayong lahat, alam niyo na sa election po. Sana naman po wala na pong makalusot na mga gantong mga pro-China na tatakbo sa election. I do not know if China will or will not, but certainly that will make us conform with UNCLOS. Coast Guard is considered a civil vessel, and it could also be armed for all intents and purposes. That's a trap. Okay, and that's what China wants. Okay, remember, kaya hindi ginagalaw yung BRP Sierra Madre. Kahit theoretically, kayang-kayang i-overrun ng PLA yan, ng Chinese Armed Forces. But since a commissioned ship siya ng Philippine Navy, it may trigger the Mutual Defense Treaty. So the moment you decommission that, then it's now vulnerable. No? Tama. Pwede na silang iharas until mag-alisan yan. Yun yung sinasabi ko, di ba? Outpost natin yun dun Sierra Madre. Pag nawala talaga yan, wala na talaga. Halos lahat na talaga sasakupin na ng China sa atin. Ganun po ang mangyayari. Maganda po talaga nandiyan dyan pa rin yung Sierra Madre para po meron tayong outpost dyan. Para alam natin yung mga galaw ng China. Yun po ang purpose niyang Sierra Madre. Matatandaang sinabi ni Roque na personal na nagkasundo ang dating Pangulo at si Chinese President Xi Jinping na panatilihin ang status quo sa Ayungin Shoal. Nabudol po tayo ni ex-president Duterte, nakakainis po yun. No? Talagang nabudol po tayo, no? Talagang ay nako, paano na lang po kung siya pa rin po ang presidente noon. Baka unti-unti na po tayo nagiging Republic of China province. Nako, yari na tayo. Ibig sabihin, walang kukumpunihin o itatayong istruktura doon ang magkabilang panig. Habang patuloy naman ang paghihimasok ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Tama. Pero sa isang open letter sa mga Pilipino, nagbabala si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na hindi dapat magpadala ang mga Pilipino sa propaganda ng China. Ito talagang dapat pinapalakpakan si Secretary Teodoro. Diba, naninindigan para sa bayan. Ito po dapat ang talagang natin, binoboto po natin yung mga ganito pong klaseng Pilipino po. Diba, na may paninindigan sa bayan. Hindi po yun humahalik sa puwet ng China, no. Dapat po ganito po ang mga nakaupo po sa atin, no. Kaya po sa susunod na election po, no, alam nyo na po, matatalino po tayo. Wag po tayo magpapadaig dyan sa mga dayuhan na yan. Diba? Meron po tayong sariling bansa. Bansa po natin to. Kailangan po natin ipaglaban to. Teritoryo po natin to. No? Kasi po, takot po sa gera yung China. Huwag po kayong basta maniniwala dyan. Kasi po, lalong-lalo na po yung Taiwan. Napakatagal na po niyan, no? Nahidwaan nila. Bakit po hanggang ngayon hindi nila ginigera ang Taiwan? Samantalang po ang Taiwan, pag po sinusugod po ng China yun o pinapasok po ng China yung teritoryo ng Taiwan, pinapalayas po sila doon, pero wala naman pong gerang nagaganap. Di ba po? Puro boka lang po ang China. Sa tagal po ng panahon, wala pong experience pa ulit sa gera ang China. Iniiwasan po ng China yan. Isipin niyo po ito sasabihin ko sa inyo kapag po nagsimula po ng gera ang China, lahat po ng asset po nila, mapipris po yan. Ayaw po nila yon kasi po ngayon po bagsak po ang ekonomiya ng China. Dahil po sa nangyayaring to. Alam po ng buong mundo yan. Kaya malaking kalokohan po na basta-basta lang magsisimula ng gera ang China. Takot po sila. Kasi po yung isipin nyo yung Taiwan. Malaki pa po ang ating Luzon. No? Yung Luzon dito po sa atin sa Luzon. Malaki pa po sa Taiwan. Pero hindi po nila mag-gera-gera. Isipin nyo po yun. No?
marami pong marami pa pong pagdadaanan yan. Hindi po basta-basta pwede magdeklara ng gera ang China. Wag po tayong matakot, puro laway lang po yung China, ampaw po yung China. Wag po kayong maniniwala dyan na gegerahin lang tayo ng basta-basta. Isipin nyo yun, no? At alam din ng China yung mangyayari sa kanila kasi halos lahat sa buong mundo ay kakampi po natin, no? Although hindi naman po tayo basta dumidepende doon, pero alam po ng China ang pwedeng mangyari sa kanila. Lahat po sa kanila babagsak ekonomiya, talagang gegerahin sila ng halos lahat ng mga nating bansa, mga kasundo nating bansa. Isipin niyo yon. Wag po kayong matakot, wag po kayong maniniwala sa mga propaganda ng mga pro-China. Tandaan niyo yan. Ito po si Secretary Teodoro ay talagang okay po to. Mahalaga anyang may managot sa sinasabing personal na kasunduan ni Duterte at Xi, pero dapat tandaan ng lahat na ang pangunahing banta sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay ang mga iligal na aksyon ng Beijing sa lugar. Tama. Nagpasalamat naman si National Security Advisor Eduardo Año sa muling pagtitiyak ng Amerika sa tinatawag nitong ironclad commitment sa alyansa ng Pilipinas at Amerika. Kasunod ito ng mga pinakabagong insidente ng pangharas ng China sa West Philippine Sea. Naniniwala ako na hindi po tayo pababayaan ng US. At although hindi lang naman po US, marami po tayo mga bansa tulad nga ng South Korea, lalo Japan, lalo rin po ngayon India. Napakalakas po ng India. At talaga pong meron po talaga rin silang sigalot talaga po ng China. Kaya hindi po tayo pababayaan ng mga brothers po natin yan na bansa, no. Isipin niyo 'yon, no. At tayo po ay maninindigan po talaga diyan, no. Yung sinasabi ko po sa inyo, hindi po basta-basta uubra ang China. Huwag kayo po masisindak sa laki ng bansa nila, sa mga arsenals nila, sa mga equipment nila. Huwag po kayo masisindak doon dahil ampaw po yung China. Tayo po ay yung mga kapulisan po natin at ating mga kasundaluhan ay mga batak po kung tutuusin. Dahil tayo po talaga ay dire-diretso po ang ating pakikipaglaban, no, lalo sa Mindanao po. Marami po tayo na hanggang ngayon po mga well-experienced. Lalo po yung mga musang po natin, napakatindi po yan. Isa po sa mga matinding elite forces po ng ating bansa, no. Check nyo na lang din po yung aking isa pong reaction video tungkol po sa mga Scout Ranger, no. Nandoon po yon kung gaano po kalulupit ang ating mga musang. Kaya tandaan nyo po, wag po kayong maduduwag. Dahil po sa laki ng China, hindi po ganun, no. Ampaw po sila. At tandaan nyo po, Pilipino po tayo, kailangan po natin ipaglaban ang sariling atin. Kailangan po natin ipaglaban ang ating bansa. Tinalakay ito sa pag-uusap sa telepono ni Año at US National Security Advisor Jake Sullivan nitong Lunes. Inaasahan nilang magkakaroon ng magandang kahihinatnan ang kauna-unahang Japan-Philippines-US Trilateral Leaders Summit sa Washington, D.C. sa susunod na linggo. Bianca Dava, ABS-CBN News. Ayun, no, atin pong napanood po to, no. Ano pong masasabi nyo sa topic na to, no? Yun nga, Secretary Teodoro, napakalupit po niyan, no. Kaya palakpakan po natin yung si Secretary Teodoro. At yun nga po, no, wag po tayo magpapaloko sa propaganda ng China, no. Lalo po yung mga pro-China pong Pilipino, nakakahiya po kayo. Dapat po kayo po yung mga modern makapili. Kayo po yun yung mga nagtataksil kayo sa sariling bayan, no. Isipin niyo si Dr. Jose Rizal, napapakamot ng ulo sa inyong mga pro-China kayo, no. Isipin niyo si Rizal namatay para sa bayan, 'di ba? Tapos kayo, ay nako. Ayoko na po magsalita lang kung ano. Yun, no. See you all sa susunod ko pong reaction video. Huwag niyo po sanang kalilimutan na mag-subscribe para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo itong reaction video. Ingat po kayong lahat. God bless and peace out. Bye.